guys, nag-ano ako meanwhile. Meanwhile. Eto guys, ayan guys. Ipa nga. Ayaw na maglaro. Ayaw na mag-play. Sinamora. Diinan pa natin siya guys. Ang sapat na isang sasakyang pandagat na maaaring maglakbay sa ilalim ng tubig. Nagagawa nilang lumubog at umahon sa Muna yung diaper. Itong boto ito. Ito guys, sa tanggalin. Muna yung diaper. Nagkakalat ka na naman ng taboy sa mukha. Hindi naman naubusan ng hangin ng mga pasahero And o guys, tamot-tamot ka na naman ay. mula sa tubig at magtanggal ng carbon dioxide look mula sa guys, hangin. may background pa. May May background pa. Ayan o, may background pa. Ay, natong. Okay, next naman eat natin is blue. Pero ang pinakaunang operational submarine ay napuunod pa Okay, tatry naman natin. Mexicano watchman na si Cornelis Gravel, meron pong 4 o sapuan. At sumamit din si Gravel ng quicksilver barometer para masukat ang lalim na Touch me like it. Samantala po na malaman ang trivia sa likod ng viral na balita ay tweet ko i-comment lang. Viral. Sa Kuya Kim, ano na? Laging tanda, Hirap ako dito. importante ang mayanas. Gigil ako. Kung si Kuya Kim, magsagot ko kayo, 24 oras. Fuck. Ngayong buwan o bago magsona ng Pangulo, Yan guys, ginaganyan ko na ilalabas lang. na ang executive order para sa mas mababang tarifa sa imported na bigas. Pero ang pangamba na ilang grupo, makailan lang ang makinabang dyan. Titingnan natin kung anong resulta ng bayan. Bago pa lumabas ang executive order para sa mas mababang taripa para sa imported na bigas, O, bawal si guys. ilang ahensya ng pamahalaan, pati na mga importer at Yan. retailer, kung paano ito may pararamdam sa mga consumer. Kapag sinabaraw sa 15% ang kasalukuyang 35% na tarifa sa imported na bigas, malaki na ang matatapya sa presyo sa mga palengke at supermarket. Pagising mo, college na. As reported out, it's Ayan, okay na. Ganito rin ang sabi ng retailers group na nakausap ng GMA Okay, ano tawag dito? Animals na to. Ayan. Mag-comment ko kayo kung anong animals to. Depende po kasi yan doon sa magiging presyo po sa world market. Pero babala ng ilang grupo, oras na mangyari ito, baka mga importer at trader lang Wah! ha! Imbes daw kasi napababa Okay, pabiyugin natin utak natin. at tumaas pa ang presyo ng bigas. Baka po mamaya hindi bumili ng mahal ang mga Okay, miller mag-make tayo. dahil meron pong mababang imported. So ang effect po Nakikita niyo to, guys. yung pag-import, hindi yung babaha. Kasi there's a regular, Ayan guys, yung nasa ano ko, ano yan, clearance. Sapat lang talaga. Nakatakpan Hindi lang. babaha. Yung mga gas lang, yung tarifa. Umaasa si House Speaker Martin Romualdez na Naasa pa lalabas ang executive na order para magbabalik sa mas ako. mababang tarifa sa imported na bigas ngayong Hunyo o kaya bago mag-State of the Nation address sa Hunyo Pagising para ako. maramdaman na ng mga mamimili. Pero pakiusap sa mga retailer, sana hayaan silang maubos muna ang kanilang stock na nabili nila noong mahal pa ang palay at mataas pa ang tarifa. May mga hawak po sila sa mataas po na Ayan guys. mura. Kaya po ang nakikita po namin yan, ipabigyan ng leeway naman po yung mga Okay, hiwain na natin gawin tong panghiwa. makakita po po sila. We're asking the post to adjust na isipilin nila na medyo mataas yung imported rice na mag-adjust na rin sila na pamilin natin na we're willing to absorb. So, kapag maghihiwa kayo, magpatulong kayo sa magulang. Siguraduhin natin na Kasi ako, pwede na. warehouses that we will keep the pressure on so that hoarding Ingat kayo mag-awak nito kasi delikado. Kaya magpaano kayo sa magulang. Pagising nyo, college. College again, yung mga nanay nyo. I think every 3 months. So, mas madali na nga po yung Ayan monitoring. guys, So, sa putol na yung sanga. araw ng mga hoarders. Sa ilalim ng batas, kinukuha sa tarifa sa imported na bigas Ah, ang subsidiya para turuan ko sa kayo presyo pang sa kung paano. Kaya kapag binawasan yan, Ganyan, ganunin ninyo. Gaganunin ninyo, tapos hiwain. Hindi naman po siguro, Katulad po neto. kung if it
fall short Lang, of government will fund or finance the balance of the RTL. Oh, diba hiwa na? Mataas na presyo ng bigas. Lagay mo na Sa dyan, ngayon, hindi and pa iluto. pinag-uusapan ang pagpapatupad ng Diba? SRP para Ganun dito. lang It's not kadali. yet on the table. Ang di tayo We nag-rate. still monitor and see how the market Oo. At para sa Kahit Chepe gawin nyo pang fries. Tina Panganiban Perez, nakatutok Fries na laruan. 24 oras. Sinuspinde ng Arsobispado ng Maynila si Father Alfonso Valeza sa pagsasagawa ng kanyang mga tungkulin bilang pare. Epektibo simula kahapon. Kasunod po yan ang naunang pinapesikalan sa pagitan niya at ni Novaliches Bishop Antonio Topias sa St. Joseph Parish of Gagalangin sa Tondo, Maynila. Kasunod ng suspensyon, ayon sa Arsobispado, ay tuturing na iligal ang anumang sakramentong pangangasiwaan ni Valeza. Inalis na rin bilang parochial administrator ng parokya si Father Valeza nitong Lunes. Inilipat muna ng Arsobispado ang pamamahala sa St. Joseph Parish sa isang parish administration team. At sa ugnay pa rin yan, pagtatama po sa aming naunang ulat kahapon, si Jumbo Father to, Reginald guys. Malikden, ang Vicar General ng Archdiocese of Manila, ang nakapanayam ng Ayan guys, Witness parang at buhok na magbigay ni ng Rapunzel. pahayag kaugnay sa insidente sa parokya sa Tondo. Baby ko. Baby ko, pinamais ko. Pero magpapatuloy ang mga pagulan bukas sa malaking bahagi ng bansa. Dahil yan sa Southwest Monsuno hanging habagat. Hiwain na natin siya, guys. Bahagi ng Luzon at Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang may tsansa na ng ulan sa Mimaropa, Hiwain na kita. Zamboanga, Pilipinas, Archipelago. Sa hapon, Siyempre, joke lang. ang ulanin pati ang Mindanao. Matitindi po ang ulan lalo sa western portions kaya maging handa. Para humaba siya, dumami yung price. May mga pagulan din sa Visayas kabilang ang Negros Island. Kaya maging alerto. Lalo, ayon sa Pilipinas. Ayan, guys. Posible pa rin May putol din na kapag nagpatuloy ang pag-uulan. Sa Metro Manila, Ayan, guys. posible rin maulit ang kapag bukas. Mga kapuso, kapag may thunderstorms, doble ingat dahil sa panganib na dala nito. Bukod sa buhawi at kidlat na posibleng ikamatay ng sinumang tamaan, posible rin ang hail o yung pagbagsak Okay. ng mga yelo. Ah, no. Ganyan ang nangyari sa Capiz Ay, sa hiwain kasagsagan pala. ng malakas na ulan at hangin. Okay, Tumagal ng halos 2 minuto. Make Ang me pag-ulan smile. ng yelo. Sa gitna ng nakatang tigil pasada na ilang grupo kontra PUV modernization, ang pagsisimula sa susunod na linggo ng panghuhuli ng mga jeepney na hindi pa consolidated na jeepney. Ang sabi ng LTFRB, isasapinal na ang guidelines para rito sabay tiyak na hindi apektado ang pampublikong transportasyon. Nakatulog si Joseph Moro. Yes, Ang offensive. huhuli ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga jeep na hindi nag-consolidate sa ilalim ng PUD Modernization Program. Itinuturing na kasi So, guys, bili na rin kayo. Para tumakbo pa sa Check kalsada. out Pagkatapos my bio mapasok ang April 30 na deadline para sa TikTok. mag-consolidate. Ang hulihan halos kasabay ang isang tatlong araw ng tubig pasada ng Grupo Manibela kontra sa ilang bahagi ng PUD Modernization Program. Ayan. Mula sa Lunes hanggang sa June 12 para ng Okay, hiwain natin to. We have to be very firm with this, ma'am. Ayan, let's Yung bayad mga na. nagwewensa po sa kalye, Let's sasabihin ko bayad sa kanila, magkita-kita tayo sa kalye. Pero siguraduhin nyo may prangkisa kayo. Ayon sa LTFRB, may sapat na bilang ng mga consolidated jeeps sa Metro Manila at hindi raw maapektuhan ang pampublikong transportasyon. Sa datos ng LTFRB NCR, 61% ang nag-consolidate ng mga jeep sa buong Metro Manila mula sa halos 50,000 na mga unit. 81% naman ang consolidated sa buong bansa. May sapat naman yung supply ng mga pampublikong sasakyan para sa ating mga pasahero. Oy guys, mimimix ko agad. Dagdag pa ng Department of Transportation o DOTR, hindi raw sila sumang-ayon sa suhestyon ng ilang kongresista na bigyan pa ng 1 taon ang mga hindi nag-consolidate para magparehistro pa rin at makapasada pa rin. There was no agreement. Just to clarify, wala pong agreement na sila ay bibigyan ng 1 year. When we talk about consolidation, tapos na po yun. There is no extension. That is what the President has said.
Sa ngayon ay hindi makapanghuli ang MMDA at FDO ng mga kolorum ng mga jeep dahil wala pang guidelines na nilalabas ang LTFRB at DOTR. We will set the guidelines next week kung paano po yung panguhuli namin ng kolorum. Para naman sa mga grupo na mga consolidated ng mga jeep, panahon na para tuloy-tuloy na ipatupad ng gobyerno ang programa na 7 beses lang na-extend. Kundi sila nag-consolidate, parang tagaw na, kumbaga parang sila yung nakakabawa sa kita namin. Unfair naman yun. Ang grupong pisto na may maraming miyembro na hindi nag-consolidate, mamamasada pa rin. Kahit may Oh my God, gagawa pa tayo ng bilog sa maupos. Yung nasa picture, sila din nga Republican for 236, kaya mananatili po din nga yung batas. Magrarally rin daw sila sa Malacanang bukas para tutulan ang gagawing panguhuli at hihiling sa Pangulo na payagan pa rin ang mga makakapagtakbo Ayan, guys. na makapasada. Ang grupong Manibela naman sinabing walang mauhuli sa Huwag kayo magreklamo kung small lang to. At least may nagawa ako Sa panawagan ng sa payagan video pa na rin ito. sila magparehistro para hindi mahirapan ang kapwa mga driver at mga Siyempre. commuter. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Di na pa tayo matatapos. Dahil sa mala true to life at effective na portrayal, marami nang This rain, this. ng hit action pack series na Black Rider. Minsan pa nga raw, nakiyak si John Lucas dahil sa nadalang fan ng serye. Pakichika kay Lloyd Santiago. Ang tinaguriang Palangga Massacre. Matibong kasala. Chanita. At kabi-kabilang pagpapahirap kay Elias Guerrero o Black Rider at kanyang mahal sa buhay. Lahat ng yan, kinasangkutan ng walang awa at nakakapangpigil na si Calvin na ginagampanan ni John Lucas. Pero ang hindi alam ng marami, sa likod ng husay na ipinakita ni John, una raw niyang inakala na semi-regular lang siya sa hit GMA Prime series na Black Rider. Nung binasa ko na po yung Cute niya, guys. doon ko na po na-realize na parang malaki pala itong magiging role ni Calvin dito sa buhay ni Elias Guerrero. Kaya doon na po ako na-pressure, doon na po ako na-tense. Doon na ako talaga, parang doon na nag-sink din sa akin. Na parang, hindi pala basta-basta kasi talagang kontrabida talaga siya for the whole show ko. Kaya naman sobrang dedikasyon daw ang ibinubuhos ni John na kahit ang maliliit na kilos at klase ng paggamit ng mata ay pinag-aaralan niya. Effective naman dahil daman ng viewers ang inis sa kanya. Parang mami or Ida, siguro mga nasa early 50s or late 50s, ganun po. Ay, si Calvin, tapos biglang Lucky, kinuha ako dito sa guys. braso. Oh my Sabi, God. ikaw, masama-sama rin ginagawa mo kay Elias. Tapos nung nakita niya, nag-smile ako, natutuwa ako. Tapos parang nag-smile na rin siya, binawi niya rin. Sobrang saya po natin and fulfilled dahil for me nga po talagang hindi po biro yung role ni Calvin Magallanes. Dahil po sa mga komento ng mga kapuso po natin na So, yan, guys. Matapos na tong video na talaga ako to. nila ng kumpiyansa. Lalo naman daw So, last na to, ang mga guys. mapapanood na Wala mga na. eksena ngayong muling nagkaharap. Sina Calvin at Elias at kasama Naghihirapan. pa sina Nanay Alma at Vane. Ang lahat ng tagumpay nito. Okay, guys. Patapos na ako dito, guys. Tapos the end na. Nalalapit na naman ang Father's Day. Thank you. Superhero natin yun. Thank you sa nagsusubscribe. Thank you sa nagsusubscribe po sa akin. Nakakaano ng panoorin. Ha? Kaya nga, hindi na siya nakakaano panoorin. Okay, guys. Kaya ito yung pinag-like nila pag ano. Okay, patapos na ako dito, guys. Onti na lang. Tapos na. Or Santiago outdated sa shoulders happening. So, ito na, guys. Tapos na Matapos ako. mag-overlap sa mga pinagdaanan sa past relationship, So, si Ellen inamin na yun lang po, guys. And thank you for watching. Bye-bye!